O kapatid, kumusta? Isang pinagpahalang gabi sa ating lahat, no? Mga kapatid, gusto ko lang pong itanong sa inyo kung meron na ba kayong kaibigan na lumapit sa inyo at nanghihingi siya ng tulong or suggestion, no? Payo, especially about pag-ibig. No? Meron na ba nagsabi sa inyo, no? Alam mo, friend, iwalay na kami ng aking boyfriend. Kasi konting time lang naman ang inihiling ko sa kanya eh. Pero hindi niya maibigay. Ayaw niya akong bigyan niya ng time. Pero sa ibang tao, ang dami niyang time. Pero sa akin, wala eh. Tapos alam mo ba, ngayong nagkakagulo na kami ni Juan at hiwalay na kami, doon naman nagparamdam si Pedro. At alam mo ba, friend, napakagwapo niya. No? Napakabait niya. Napaka-gentleman niya. No? Ano bes, i-give up ko na ba talaga totally si Juan? Tapos pagbibigyan ko naman si Pedro? Hindi ko na kasi alam kung ano gagawin ko eh. Hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko. Alam mo bes, ang tamang gawin mo ay sundin mo kung ano ang nasa puso mo. Mga kapatid, nagsuggest na po ba tayo ng ganon? Na kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ang tanong, tama po kaya yung suggestion natin na yun? Alam niyo po, isang napakalaking mali ng suggestion natin na sundin mo kung ano ang nasa puso mo. Bakit po, Pastor? Broken nga siya, di ba? Wasak ang puso niya. At magulo ang damdamin niya, magulo ang puso niya. So kung susundin niya ang kanyang puso, mas lalo siyang mawawasak. Mas lalo siyang mabobroken. Mas lalong gugulo ang buhay niya. Mas lalong gugulo yung puso niya. Di ba? Tapos sasabihin natin, sundin niya yung puso niya. Mga kapatid, yun po ay napakalaking mali. No? Ito po yung reason bakit hindi natin kailangan sabihin na sundin niya kung ano ang nasa puso niya. Ito po. Sabi po sa Jeremiah 17:9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. No? By nature po, ang puso ng tao, mandaraya. Parang yung nagsabi sa'yo ng I love you, ikaw lang sapat na. Tapos kinabukasan, nalaman mo, meron na pala siyang iba. Ouch! Di po ba? Ang puso ay traidor. Minsan kahit hindi pwede, dahil nangunguna yung puso, nagiging pwede kasi mahal mo eh. No? Narinig mo na ba yung salitang, hindi ko kaya kapag nawala ka. Mamamatay ako kapag nawala ka. Alam niyo po, ang dami ko nang narinig na ganyan. Ang dami ko nang nakita na ganyan. Tapos nagkahiwalayan sila. Pero hanggang ngayon, buhay pa naman sila. No? Kasi po ang puso, mandaraya. Ngayon, mahal mo. Ngayon, kaya mong gawin sa kanya ang lahat. Pero sa susunod na araw, susunod na buwan, susunod na taon, minsan yung pagmamahal mo, nawawala. No? Kaya kapatid, kapag nasaktan ka, kapag hindi mo na alam ang gagawin mo, ang Diyos lang ang makakatulong sa'yo. 24/7, handang makinig ang Diyos sa'yo. Hindi ka iiwan ng Diyos kagaya ng ginawa ng ex mo. Amen? Ang puso natin, kailangan natin yung ipalinis sa Panginoon para hindi I love you ngayon, tapos mamaya hindi na tayo mag-on. Pero kapag ka nasa Panginoon ka, yung I love you mo, binibigay mo lang sa tamang tao at sa tamang panahon. No? Amen? Gusto mo ng totoong I love you? Kay Lord mo lang yung matatagpuan, kapatid. Kay Lord mo lang matatagpuan ang tunay na I love you. Salamat po, kapatid, sa inyong pakikinig. Ako po si Pastor Dan na nagsasabing a double shalom forever to each and every one of us. Salamat po. God bless us all.